Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Harry Roque at ano po yung naging isang desisyon ng Korte Suprema tungkol po dito sa mga ifinal nilang mga motion ba tawag dyan o yung mga writ, WRIT, yung mga sinasabi nilang ano ba ang meaning ng writ, no? Kasulatan, no? O kaya desisyon ng korte, no? Yan ang sinasabi nila eh. Yung writ, no? Sabi diyan, a form of written command in the name of a court. Ayan, pangkumbaga nanghihingi sila ng kasulatan galing sa Korte Suprema ng ganito. Ang dami pong pinile nung kampo ni Harry Roque through his daughter. Meron po silang writ of amparo, writ of certiorari, and writ of provision. So, isa po doon sa mga writ na yan ang ibinasura ng Supreme Court. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin na regular sa ating video premiere at live streaming, no? Talagang nakakatuwa ang live streaming natin, no? Kahit papano may mga nanonood pa din. Maski na late na. Okay, so shout out po lahat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. At special shout out sa ating mga OFWs, to the men and women in uniform, at diyan po sa mga kasamahan natin sa lugar ng Palawan, lalo na kay Elora at kay Tita Aurora, no? May God bless us all. At eto na nga, nagsimula na yung mga filing ng Certificate of Candidacy for midterm election for 2025. So hindi po 'yan ang topic natin, nabanggit lang natin. No, first day of October, mabilis lang yan. Parang yung Setyembre, nagdaan lang. Baka umikot lang ng isang beses ang mundo, wala na. November na tayo bukas. Ikatlong araw, December na. Ayun na, okay. So, unahin natin mga kababayan, no, itong kay Harry Roque, no, kasi isasama rin natin dito yung may sinabi po ang isang mambabatas tungkol po sa budget ng office ni Pusit Duterte. Okay, so unahin natin itong kay Harry Roque. Malamang to sasabihin dito na impluwensyahan ni Bongbong Marcos ang Supreme Court. Kagagawan ito ni F.L. Lisa. Talagang pinagtutulungan po nila ako. Kaya kinakailangan ko talagang magtago. Hindi po ako susuko. Kasi po, talo na naman po si Harry Roque. Hindi po bumabor ang Supreme Court sa hinihiling niyang isang dokumento o written command na galing sa Supreme Court o yung tinatawag nating writ, no? Ano ba 'yon? Ayan po sa GMA News Online, Supreme Court tuloy. Harry Roque's plea for writ of amparo junked by Supreme Court. O ayan. So mahirap pong i-explain kung ano po itong writ of amparo, no? So kung gusto nyo, i-google search nyo na lang ano ba yung writ of amparo na yan, no? Pero dito, pag sinabi nyo pong writ of amparo, yung amparo po is protection. Kasulatan ng protection, parang bibigyan sila. Magbibigay ang Supreme Court ng ito, letter O, na itong taong ito, ginagrant namin ng writ of amparo o writ of protection na ito yung remedy niya, na hindi nyo siya pwedeng ganituhin, for protektahan siya. Ano ba yan? The petition for a writ of amparo is a remedy available to any person whose right to life, liberty, and security is violated or threatened with violation by an unlawful act or omission of public official or employee. Ayun po yung definition lang nitong ano ba yung privilege ng writ of amparo. O ayan, no? Kumbaga, pasok ba dito yung hinihingi, no? Hindi po ito galing sa GMA, binasa lang natin kung ano itong privilege ng writ of amparo. Okay, so
hindi po yan yung nakalagay doon sa balita. Kasi gusto nating malaman, ano ba tong writ of amparo? Kumbaga, protection. Bakit hindi na i-grant kay Roque ng Supreme Court? Ito po ang paliwanag ng Supreme Court dyan, no? Base po dito sa balita ng GMA News. The Supreme Court on Tuesday dinismiss. Kumbaga, binasura. Oo, talo po si Roque. Hindi pinagbigyan ng Supreme Court yung kanyang kahilingan na mag-grant siya ng writ of amparo or protection. Former presidential spokesperson Harry Roque's petition for a writ of amparo against his arrest in the wake of an order from 4 House committees investigating alleged illegal activities in Pogo. Okay? Quote, the court denied Roque's prayer for a writ of amparo. It held that amparo o yung protection is not the proper remedy against congressional contempt and detention order. So ayun. Ayan po yung sabi na ng Supreme Court spokesperson Camille Teng. O ayun po, no? Hindi daw po yung writ of amparo ang tamang remedy para sa pinag-uutos ng Kongreso ng contempt and detention order kay Roque. So mali po yung hinihingi mo. Hindi na babagay yung writ of amparo doon sa contempt and detention order sa'yo ng lower house ng Quadcom. So, denied ka po. Ito pa, karagdagang sabi ni Attorney Camille Ting. The scope of amparo is limited to extrajudicial hearings and enforced disappearances or threats thereof, which are not present in this case. Correct. Hindi naman extrajudicial hearings yung inaano sa'yo. Contempt nga eh. Di ba? Ano pa? Wala namang disappearance. Ikaw ang nag-disappear. Ikaw ang tumatakbo. Tapos sisisihin mo ang Kongreso sa pagtakas mo? Sa pagiging puganti mo? Hindi naman. Oh. Ano bang order sa'yo? Contempt and order detention. Wala namang EGK. Ha? Wala namang disappearance, walang kidnapping o whatever. Ikaw ang mismong nagtatago. At walang threat sa buhay mo. Di ba? Kaya sabi ng Supreme Court, hindi present ito sa hinihingi mong writ of amparo. Ayan. Ang tinatakbuhan mo ay ang Kongreso. Ang tinatakbuhan mo ay yung detention sa'yo, yung contempt. Kasi nga, kaya ka kinontempt, hindi ka nag-a-attend, hindi mo dalhin yung mga dokumentong ikaw mismo ang nagpresenta, nag-volunteer na dalhin doon sa hearing. Tulad nga po na sinasabi ko dati, nung nalaman niya na mai-implicate siya doon sa mga dokumento, kung ano-ano nang pinagsasabi niya. No? Tinutuya niya pa ang PMP na hindi siya makita. Sinabi niya, hindi ako susuko. Puganti ako. Ikaw na mismo nagsabi, ang yabang mo eh. Puganti ka sa House of Representatives pero hindi ka puganti sa batas. Puganti is puganti. Di po ba? Loko-loko ka pala eh. Di ba? Aside dyan sa writ of amparo o writ of protection, meron pa pong dalawang writ o dokumento o mga kasulatan ang gustong mangyari ni Roque na i-provide sa kanya ng Supreme Court. Ito po sabi, Roque's camp also asked the court to issue a writ of sanctuary and writ of provision to prevent the Quadcom from requiring Roque to produce any additional document or to attend any future hearing. Yan pong writ of sanctuary and writ of provision, kayo na po ang magbasa niyan kasi hindi naman po tayo abogado na pwede nating ipaliwanag sa inyo yan. No? Pasensya naman po, mahirap naman kung magkamali-mali ako dito, sasabihin yung sinungaling ako o nagpi-fake news ako. Mas maganda, kayo na po ang mag-research niyan. Basta meron pa siyang hinihinging dalawa. Certuary at provision. Ano ngayon? Para naman mapagbigyan siya, sinasabi ng Supreme Court na magkomento ang Quadcom. Siguro sa pamamagitan ng kanilang tumatayong leader ng Quadcom, si Representative Ace Barbers. Okay? Naku, grabe ka, Roque. Sobra ka naman. Ngayon,
Yung ginagawa ni Roque, pangtutuya niya, no, sa PNP, naglabas po ng pahayag ang PNP diyan, mga kababayan. Ito maganda, panoorin natin po itong video, galing po ito sa News 5 Everywhere. Hopefully hindi tayo i-copyright ng News 5 kasi sabi naman nila, share this post. Pwede nating i-share, okay? Kasi nga, tinutuya ni Roque, no, na hindi nyo ako makikita. Nagbablog pa nga siya. Nagbablog pa siya, oo. Ngayon, sabi ng PMP-CIDG, namataan siya, na CCTV siya. At nagtatago siya sa mga eksklusibong mga lugar tulad ng mga mamahaling subdivision na mga gated. Hindi ka makapasok doon pag wala kang imbitasyon, wala kang okasyon, bubusisiin ka ng mga security guard, even na otoridad ka na eh. No? Matindi po ang patakaran sa mga exclusive subdivision. O ngayon, dito po sa video ng News 5, no, nanggaling po ito sa kanilang Twitter account. Ito po, panonoorin natin. 2 minutes and 30 seconds po ito, no? Pakinggan po natin yung press con, no? Part ng press con ni PNP spokesperson Jean Pajardo. Ma'am, kay Harry Roque, may intel po ba tayo na nasa bansa pa siya o nakalabas na? Well, based po sa information na being provided to us by BI, there is no indication na siya ay nakalabas. I understand na nakasama na po siya doon sa ILBO, yung Immigration Lookout Bulletin Order. So, kung gagamit po siya ng mga ating mga airport and pantalan, then may mga law enforcement officers naman po doon who can be easily at least apprehend him if necessary. If one-sided po, ay po pwede po siyang hulihin po. Ma'am, any reaction? Isa po dun sa mga in-upload na video ni Harry Roque, tila di umano pinaglalaro, pinagtatawanan niya yung PNP. Sabi niya, iniiba-iba niya yung broadcast niya ng video dahil nakaabang daw po ang PNP para di daw malaman. Isa po, your reaction? Well, for someone who is an officer of the court, siguro what we can say to him is prudence dictates that he should not make any insinuation na kaya niyang pagtaguan ang mga law enforcement agency. He can run, yes, but he cannot hide forever. Yun lang ang po pwede nating sabihin dyan. Also, ma'am, sa video, nagpasalamat siya dun sa mga kaibigan niya na tumulong sa kanya. Ano po ang babala ng PNP? Well, ang babala po natin doon sa mga nagkakanlong po sa mga wanted persons, yung mga pinaghahanap po ng batas, not only kay Attorney Harry Roque at iba pa pong mga high profile individuals, mayroon po kayong mabigat na kakaharaping kaso sa pagkakanlong na alam nyo pong pinaghahanap po siya ng batas, nagbibigay po kayo ng tulong, assistance para pagtaguan po niya itong mga legal na proseso na kanilang hinaharap ay once we have enough evidence, we will pursue cases against them. Ano yung mga difficulties na kanya? Of course, kilala naman natin kung sino si Hanso. Kung gano'n siya aware ko niya. Well, you mentioned, sir, he is a well-connected individual, may pera din. So, alam po natin ang isang individual, not only in the case of Attorney Harry Roque, at yung iba pa rin pong mga personalidad na mayroong mga existing warrants na may mga capability gumamit ng kanilang mga pera, gumamit ng kanilang mga influence ay kaya pong pagtaguan ng batas. Pero katulad nga ng sinabi natin, they can run but they cannot hide forever po. Maaabot at maaabot pa rin po sila ng kamay ng batas. So yan po, mga kababayan. Nagpahayag po ang PNP, no? So, meron kasi tayong isang article dito galing Manila Bulletin. Ang sabi dito, PNP warns cuddlers of Harry Roque. So yan po yung nilalaman ng balita ng article na yun. Galing po dun sa sinabi ni spokesperson Colonel Jim Pajardo. Hindi na natin babasahin. Pareho lang naman kasi nabasa ko na. So, yun, no? Yung pinagtatawanan ni Harry Roque, no? Kumbaga kinukutya niya yung ginagawang paghahanap ng tracker team ng CIDG. Sabi po, you can run but you cannot hide forever. Even yung moving Catch Me If You Can, nahuli po siya. Kaya ikaw, Harry Roque, para hindi na lalong lumala pa, no? Hindi pa lalong lumaki ang maaring maikaso sa'yo. Tiyak, kakasuhan ka dyan eh. Pwede kang kasuhan dyan eh. Hindi ko lang po alam kung ano ang legal niya, no? Na ikakaso dyan, ano?
So, tignan na lang natin mga kababayan. At yung mga cuddlers, yung mga tumutulong kay Roque, na alam naman nilang hinahanap siya ng batas, pero you are defying the law. You are aiding and abetting a fugitive, baka kayo ay kasuhan din. Di ba? Kasi fugitive po siya Maski na hindi siya fugitive sa batas, pwede pa rin kayong may legal pa rin yan, implications. Sinabi na ng you can run, but you cannot hide forever. The law will catch up to you, Roque. Huwag ka nang magmalaki. Wala ka naman palang kaso, bakit takot na takot ka na makontempt? Na-contempt ka na dati, na 24 hours detention ka nga Wala naman legal implications sa'yo yon. Ano kinakatakot mo? Bakit hindi mo na lang dalihin yung dokumento? Nagpapile ka pa ng writ of certiorari and writ of provision. Di po ba? So kung wala naman mali dun sa negosyo mo, na from 2016 o whatever year is that, na ang pondo mo lang 125,000 pesos, naging 125 million. It does like 1,000% increase. Di ba? Sabi mo, wala ka naman connection sa illegal pogo. Wala ni umano o whatever. O bakit di mo dalhin yung dokumento? Bakit you are so defiant? Dahil po ni politika? Hindi, wala ka naman sa politika Destabilization sa'yo? O destabilization, ano tawag doon? Whatever they called it? Di ba? Sinisira ka? Wala Kinokonekta ka kay Sara Pusit? Wala Nilalayo mo ang issue Di ba? Ang issue dito is dalhin mo yung dokumento na ikaw na mismo ang nagboluntaryong nagsabing dadalhin mo. Pero nga sabi ko mga kababayan, biglang nagbago ang ihip ng hangin nung nalaman niya, teka muna, baka ma-implicate ako dito, baka lalong mabusisi ito. O di ba? Sabi nga ni Ace Barbers, nung nandoon ka nga ang bait-bait mo, cooperative ka Pero paglabas mo doon, para ka ng basang yung palaka. Oo, yung ang ingay-ingay, pag naulan na, ingay-ingay nila sa kanal. Oo, ganun po yun. Di ba? Talakitok nga Di ba? Tapang-tapang mo sa labas, pero pagdating doon sa hearing, 2 hearing naman yung tinan niya. Napakabait niya, para siyang santo doon. Paglabas niya, naranasan ko ng mabilanggo. Tangina, 24 hours ka lang nabilanggo. Akala mo naman, forever ka nang nabilanggo. Akala mo na, nasentensyahan ka ng 30 years to life. Naparol ka lang. Ganon? Di ba? Kaya Roque, yung tama si Colonel Jim Pardo. You can run, but you cannot hide forever. At yung mga cuddlers mo, pwede silang makasuhan. No? Kasi alam nila fugitive ka wanted ka, pinaghahanap ka nila pero tinatago ka nila. Bakit? Kasi sabi nga nung nagtanong, may mga pera, may connection. Para kang si Kibuloy. Huwag mo nang antayin pang si CIDG chief ang maghanap mismo sa'yo. Talagang bubutasin niya yung mga bahay ng mga No, so yan po mga kababayan, talo si Roque. No, baka mag-vlog na naman yan, sasabihin niya na impluwensyahan na naman ni Bongbong Marcos o ni FL Lisa ang Supreme Court. Sila po ang may pakana nito, talagang ginigipit po nila ako. Tinagtutulungan nila ako kasama pa si SMR at ang mga congresswoman natin. Sus mio. Talo ka Roque. Tama ang Supreme Court. Yung hinihingi mong writ of amparo o writ of protection, yung dahilan mo wala doon. Kasi yung writ of amparo ay sa extrajudicials, mga nakidnap, at yung isa pang sinabi ng Supreme Court. Pero yung dahilan mo doon, walang-wala. Di ba? Yun ang sabi ng spokesperson ng Supreme Court na si Atty. Camille Teng. Wala Di po ba? Kaya, bokya ka, Harry Roque. Di ba? Nakakahiya, Biruin mo yan, yung hinihingi mo. Hindi naman pala kasama wala sa hinihiling mo na extrajudicial ka, na disappearance ka, saka may threat sa buhay mo. Wala Kundi contempt at order detention. Yun lang. Wala yung hindi pasok yung contempt at order detention doon sa ng writ of amparo. O tignan na lang natin yung writ of certiorari niya at writ of provision. Kasi pinagkokomento po ang Quadcom doon. Mayamang mag-aano dyan ng Siya mismo ang nag-volunteer magdala tapos nakakaasar nung biglang takbuhin pala.
maisog. Tama po yung mga pink eh. Hindi ka maisog, Rocky. Takbuhin ka. 'Di ba? Walang silbi yung maisog nyo, kaya hindi na kayo makapag-rally kasi wala ni isa sa inyo ang matapang talaga. Hanggang bukang biping nyo lang yan. No? Ginamit nyo pa yung word na maisog, di na kayo nahiya. Di po ba? O, pasok naman tayo dito kay Pusit. Kasi po, isa sa mga house leader, may sinabi po dito sa budget ni Pusit. Di po ba? O, eto mga kababayan. Eto po, sabi dito sa Manila Bulletin, OBP operations won't be crippled despite reduced budget. So, ibig sabihin, hindi na magpa-function ang OBP maski na mababa ang ang budget nila. Hindi. It won't be crippled nga eh. Hindi siya yung hindi namin kayang gampanan ng aming ganito, ginawa naming sariling mandato kasi kulang kami sa budget. Hindi. Ayun ang nakikita ng isang house leader. O sino pong house leader yan? Ito po sabi mga kababayan, the House approved 6.352 trillion pesos under the GAB will still provide the OBP under Vice President Sara Pusit Duterte with an ample budget. Kasi kabilang dun yung magkano ba yung budget na nilagay sa kanya ng House of Representatives. Kasi wala siya eh. Ang sabi niya, I leave it to the ng House of Representatives yung budget ko. Tas, said Senior Deputy Speaker and Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzales Jr., amid the criticism over the House plenary decision to significantly reduce Vice President Pusit budget for next year's from 2.037 billion to 733 million. Ang laki nun, mga kababayan. Bote nga sa'yo. Mabote nga sa'yo. Nawalan po siya ng 1.3, almost 1.3 million, ang tama ba? Billion, 1.3 billion pesos. Oo, tinanggal sa kanya. The OBP led by Pusit will not be crippled despite the decision of the House to reduce her 25 budget. The Vice President will have sufficient funds to discharge her constitutional duties. Ano bang constitutional duties niya? Wala nga doon sa Constitution eh. Sarili lang nilang mandato yung gawa-gawa lang nila. Ano bang constitutional duty niya? Tumambay lang, maging palamuti. Antayin maging balido ang presidente. Constitutional duties. Wala nga. Kung tutusin, kung papilosopohin natin yan, liliteral natin, Constitution. Ibig sabihin, doon sa 1987 Constitution, ano kapaloob doon? Di ba sabi doon, para ka lang diyang flower base o kaya painting. Gagalaw ka lang pag magka-come out to life ka lang pag patay na presidente o invalido na o ikaw na maging presidente. Ganun lang. Yun lang ang kanyang constitutional duties. Di ba? Kaya huwag ka tayong paluloko sa mga itong mga pinagsasabi ni Pusit. May constitutional duties pa kayo. Ang laki namang constitutional duties niya, 733. Dapat niya 100 million na lang yan. Di po ba? Tama, mali. So yun lang, hindi makikrippled ang operation ni Pusit. Di ba? Ito pa mga kababayan papanorin natin ito. Ito yung DepEd official sa Taguig Pateros na nagsalita tungkol dito sa kagaguhan ni Pusit. Ay, ang ganda nito. Ito po nasa official webpage, official Facebook page ni Benji Contreras. So, pakinggan po natin mga kababayan Tingnan niyo, sandali lang to, 50 seconds lang. Ang expectation ko ng pag-upo ni BP Sara na mababawasan ang katiwalian. Yung pala nga simula ng mas malalamang katiwalian. Kung ikaw sa iisang departamento hindi mo mapatakbo ng maayos, paano mo papatakbo yung buong Pilipinas? So ako po bilang may hawak ng curriculum sa aming division office, masasabi ko po na hindi ko naramdaman yung pagiging DepEd secretary niya. Una, hindi mo basta-basta dudungisan ang pangalan mo sa halagang 50 mil lang Kung talagang ikaw ay matinong tao, magtatanong ka, bakit meron ako nito? Saan galing ito? So, ganun yung ginawa niya. Yan po. Yun po yung take nitong si Dr. Ellery Quintia, probably dun sa siniwalat ni Yusek Gloria Mercado, yung 50,000 for 9 months.
siyam na envelope na 50,000. So yan po, no? Kaya tama rin siya. Hindi mo dudungisan ng pangalan mo. Bakit ako merong ganito? O saan galing yan? Eh, di ba sabi ni Yusek Mercado, sa opisina ni Pusit, inabot sa kanya. O, yun nga lang, mababa sa threshold yata ng plunder yun. Pero ganun pa rin. Kung marami yun, hindi lang siya binigyan ng 50,000 naman. Baka hindi lang 50,000 a month for 9 months. So, yun lang po, mga kababayan, no? Hopefully, hindi tayo maka-copyright sa music na yun. Di ba? Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? Kay Roque, talo po siya. Binasura yung request niyang writ of amparo kasi yung dahilan niya, hindi pasok sa banga nung nasasa doon sa writ of amparo. No? At sinabi rin ng PMP, yung kanyang panunuya, no? Kaya dapat maging ehemplo ka ng isang halimbawa ng government official. At yung mga cuddlers niya, malamang pwede po kayong makasuhan. At eto ring si Pusit, hindi po makikrippled yung kanyang OBP, yung kanyang mandato dahil lang sa tinapyasan yung budget niya. Sabi nga ni Dong Gonzales, yung constitutional mandate niya. Ang constitutional mandate niya, mag-antay lang hanggang sa mategi ang presidente o maging imbalido, di ba? At ito rin, may isang DepEd official na nagsabing, akala nila mawawala ang corruption sa DepEd, yung pala, it's the same. Sa pamumuno ni Pusit Duterte. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.